tapat, matatag at maaasahan balitang tama at totoo lamang dito sa Pilipinas Network. Magandang araw sa ating mga kababayan sa Pilipinas at sa buong mundo. Huwag kalimutang pusuan ang video, sumubaybay at pindutin ang batingaw upang lagi kayong updated sa balita. Simulan na natin. Isang matinding krisis ang kasalukuyang yumayanig sa gitnang silangan matapos isagawa ng Estados Unidos ang ika-13 magkakasunod na gabi ng mga pag-atake laban sa Iran. Narinig ang malalakas na pagsabog sa iba't ibang pangunahing lungsod ng Iran nitong Biyernes ng umaga. Nagbabadya ang lumalawak na palitan ng mga pag-atake ng mas malawak na digmaan sa rehiyon habang patuloy na tumitindi ang tensisyon sa pagitan ng Estados Unidos at Iran. Kasabay ng mga pag-ataking militar, lalo ring lumalala ang krisis sa pandaigdigang kalakalan dahil sa matinding pagkagambala sa mga pangunahing rutang pandagat. Ayon sa pinakahuling datos mula sa pagsubaybay sa mga barko, isang barkong tangke na may kargang krudo lamang ang naiulat na lumabas sa kipot ng Hormuz noong Huwebes. May iba pang sasakyang pandagat na pumasok sa Golpo, ngunit nanatili sa napakababang antas ang kabuang trapiko sa rutang ito. Ito ang isa sa pinakamababang antas ng paglalayag sa mahalagang daluyan ng langis mula pa noong Mayo 7. Ipinakikita nito ang lumalaking pangamba ng mga kumpanya sa paglalayag sa posibilidad ng pag-atake, pagkumpiska o pagkasira ng kanilang mga barko. Sa kabila ng krisis, may ilang pambihirang pagbibiyahe pa ring naitala. Ayon sa datos mula sa London Stock Exchange Group, dalawang malaking barkong tangke ng China na may kargang krudo mula sa Saudi Arabia ang matagumpay na nakalabas sa dagat na pula sa pamamagitan ng kipot ng Bab al-Mandab noong Huwebes. Naganap ito sa kabila ng pagharang pandagat na inanunsiyo ng armadong grupong Houthi sa Yemen laban sa mga barkong may kaugnayan sa Saudi Arabia. Samantala, kinumpirma ng US Central Command o CENTCOM na natapos nito ang pinakahuling serye ng mga pag-atake laban sa mga estratehikong lokasyon sa Iran matapos ang mahigit 2 oras na operasyon. Ayon sa Washington, layunin ng mga pag-atake na pahinain ang kakayahan ng militar ng Iran na magsagawa ng mga operasyon, maglunsad ng mga drone at misil at subaybayan ang mga barkong dumaraan sa rehiyon. Pinuntiriya ng mga puwersang Amerikano ang mga pasilidad na itinuturing na mahalaga sa mga operasyong militar ng Iran. Kabilang sa mga target ang mga sentro ng command militar, mga pasilidad ng imbakan ng drone, mga network ng komunikasyon, mga lugar ng pagmamanman sa baybayin at ilang kakayahang pandagat ng Iran. Ayon sa CENTCOM, maingat na pinili ang mga target upang bawasan ang kakayahan ng Iran na magplano, mag-ugnay at magsagawa ng mga pag-atake sa rehiyon. Hindi pa malayang nakukumpirma ang buong lawak ng pinsala sa mga pasilidad na pinuntirya. Agad namang iniulat ng lokal na media sa Iran ang malalakas na pagsabog sa iba't ibang bahagi ng bansa. Ayon sa pambansang tagapagbalitang IRIB, nyanig na mga pagsabog ang mga lungsod ng Kondab, Koramabad, Konarak at Jas. Nagising ang ilang residente sa tunog ng mga sirena at pagsabog habang nagsimulang suriin ng mga otoridad ang pinsala sa mga gusali at infrastruktura. Sa lungsod ng Koramabad, iniulat na may 2 taong nasugatan matapos ang isang pag-atake ng drone noong madaling araw. Ayon sa Fars News Agency, kinumpirma ito ng Vice-Gobernador ng lalawigan ng Lorestan na nagsabing nagpapatuloy ang pagtugon sa mga apektadong residente at ang pagsusuri sa pinsala. Bukod sa mga drone, gumamit din umano ang Estados Unidos ng mga misilang may mataas na katumpakan. Iniulat ng Mer News Agency na tinamaan ng mga pag-atake ng misil ang mga lungsod ng Andimesh at Umidiye sa lalawigan ng Khuzestan. Ayon sa mga lokal na opisyal, may mga istrukturang napinsala ngunit walang naiulat na nasawi o nasugatan sa 2 lungsod. Naging mainit din ang sitwasyon sa mga baybaying bahagi ng Iran. Ayon sa ulat mula sa Tehran, narinig ang malalakas na pagsabog sa isla ng Qeshm na matatagpuan malapit sa estratehikong kipot ng Hormuz. Iniulat din na 2 tao ang nasugatan sa isang pag-atake sa lungsod daungan ng Bandar Abbas. Lalo nitong pinatindi ang pangamba sa seguridad ng mga daungan, pasilidad ng langis at rutang pandagat sa katimugang bahagi ng Iran. Ang pinakamalubhang iniulat na bilang ng mga nasawi ay nagmula sa timog-kanlurang bahagi ng bansa. Ayon sa media ng Estado ng Iran, 4 na tao ang napatay at 5 ang nasugatan sa isang pag-atake ng misil malapit sa lungsod ng Avaz. Hindi agad nilinaw kung mga sibilyan o tauhang militar ang mga nasawi. Hindi rin malayang nakumpirma ang bilang ng mga biktima at ang eksaktong target ng pag-atake. Gayunman, ang pagkamatay ng 4 na tao at pagkasugat ng 5 pa ay maaaring magpalala sa galit at tensiyon sa pagitan ng 2 panig.
Bilang tugon sa mga pag-atake ng Estados Unidos, naglunsad din ng Iran ng mga ganting atake laban sa mga pasilidad na iniuugnay nito sa Washington at mga kaalyado nito sa rehiyon. Sa naunang serye ng mga pag-atake noong Miyerkules, sinabi ng Iran na pinuntirya nito ang mga pasilidad militar sa Jordan at Bahrain. Ayon sa pahayag ng militar ng Iran, gumamit ito ng mga drone at misil laban sa mga target sa Sheikh Issa Air Base sa Bahrain at Al-Azraq Air Base sa Jordan. Sa Sheikh Issa Air Base, sinabi ng Iran na pinuntirya nito ang mga bodega ng kagamitang militar at mga hanggar na ginagamit sa pagkukumpuni ng mga sasakyang panghimpapawid. Sa Al-Azraq Air Base naman, sinabi nitong pinuntirya ang mga gusaling tirahan ng mga tauhan at mga lugar na imbakan ng kagamitan. Hindi agad nakumpirma ng mga pamahalaan ng Bahrain at Jordan ang buong lawak ng pinsalang inangkin ng Tehran. Sa pinakahuling serye ng mga ganting atake noong Biyernes, sinabi naman ng Iran na pinuntirya nito ang mga pasilidad na may kaugnayan sa Estados Unidos sa Jordan at Kuwait. Kabilang sa mga iniulat na insidente ang pagtama sa isang tore ng telekomunikasyon sa Kuwait. Nagpalabas din ng matinding babala ang militar ng Iran sa mga karatig bansa. Binigyang diin nitong ang anumang pakikipagtulungan sa mga operasyon laban sa Iran ay maaaring magdulot ng malubhang panganib sa seguridad at katatagan ng buong rehiyon. Binalaan din nito ang mga bansa sa Golpo na huwag payagang gamitin ng Estados Unidos ang kanilang mga teritoryo, himpapawid at pasilidad militar sa paglulunsad ng mga pag-atake laban sa Tehran. Gayunman, ang mga bansang pinagbantaan ng Iran ay nananatiling may sariling mga kasunduan at ugnayang panseguridad sa Estados Unidos. Ang mga ganting atake ng Tehran ay maaaring magpalawak sa digmaan at maglagay sa mas maraming bansa sa panganib. Samantala, lalo pang pinatindi ni Pangulo Donald Trump ng Estados Unidos ang kanyang mga pahayag laban sa Iran. Sa isang panayam sa Axios, ipinahiwatig ni Trump na isinasaalang-alang niyang muling maglunsad ng malawakang operasyong militar laban sa Iran. Dumating ang pahayag matapos ang panibagong serye ng mga ganting atake ng Tehran laban sa mga pasilidad at bansang kaalyado ng Estados Unidos sa rehiyon. Sinabi ni Trump na malapit na siyang gumawa ng pinal na desisyon at nakahanda ang militar ng Estados Unidos para sa anumang ipag-uutos niya. Nagdulot ang pahayag ng pangamba sa mga taga-suri na maaring humantong ang kasalukuyang palitan ng mga pag-atake sa isang ganap at malawakang digmaan. Hindi lamang aksyong militar ang ibinanta ni Trump. Nagbabala rin siya ng mga hakbang laban sa mga ari-arian at pondong pag-aari ng Iran. Sa isang pahayag sa Truth Social, sinabi niyang kung patuloy na aatakihin ng Iran ang mga barkong naglalayag sa rehiyon, maaaring gamitin ng Estados Unidos ang mga nakapirmeng ari-arian ng Tehran upang bayaran ang mga pinsalang dulot ng mga pag-atake. Ang ganitong hakbang ay maaaring magkaroon ng malaking epekto sa ekonomiya ng Iran na matagal nang nahaharap sa mga parusa, paghina ng salapi at limitadong pagpasok sa pandaigdigang sistemang pinansyal. Agad namang tumugon ang pamahalaan ng Iran sa banta ni Trump. Nagbabala si Ministro ng Ugnayang Panlabas Abbas Araghchi na ang paggamit sa mga nakapirming ari-arian ng Estado ng Iran upang bayaran ang mga pinsala ay lilikha ng isang mapanganib na pamarisan sa pandaigdigang sistema. Ayon sa kanya, labag sa pandaigdigang batas ang pagsamsam sa mga ari-arian ng isang bansa upang gamitin sa mga usaping walang direktang kaugnayan sa orihinal na dahilan ng pagpigil sa mga pondong iyon. Sinabi rin niyang maaaring sirain ng ganitong hakbang ang tiwala ng mga bansa sa pandaigdigang sistemang pinansiyal. Sa isang pahayag sa platapormang X, sinabi ni Araghchi na ang pagkumpiska sa mga ari-arian ng ibang estado ay maaaring magbukas ng daan sa mas malawak na pang-aabuso. Binalaan niya ang mga bansang nagnanais makinabang sa mga nakapirming pondo na kapag naging pangkaraniwan ang ganitong patakaran, maaaring malagay sa panganib ang mga ari-arian ng anumang bansa sa hinaharap. Ipinakikita ng mga pangyayaring ito na mabilis na lumalalin ang hidwaan sa pagitan ng Estados Unidos at Iran. Hindi na lamang mga pasilidad ng dalawang bansa ang nalalagay sa panganib, unti-unti ring nasasangkot ang mga kalapit na estado, mga pangunahing daungan, mga rutang pandagat at pandaigdigang pamilihan ng enerhiya. Habang nagpapatuloy ang pagpapalitan ng mga missile, drone at matitinding banta mula sa mga pinuno, lumalaki ang panganib sa pandaigdigang kapayapaan, kalakalan at ekonomiya. Ang anumang maling kalkulasyon o panibagong pag-ataking magdudulot ng mas maraming nasawi ay maaaring maging mitsa ng isang mas malawak na digmaang mahirap ng mapigil. Nahaharap sa matinding pagdududa ang mga pahayag ni Pangulo Donald Trump hinggil sa umano'y tuluyang pagkawasak ng militar ng Iran at sa mabilis na pagbaba ng presyo ng langis. Sa kabila ng mga nauna niyang pagtitiyak, halos 5 buwan na ang lumipas ngunit nananatiling malayo sa inaasahan ang kasalukuyang sitwasyon.
Muling sumiklab ang matitinding labanan sa pagitan ng Estados Unidos at Iran sa nakalipas na 2 linggo. Naganap ito matapos ideklara ni Trump noong Hulyo 8 na tuluyan ng natapos ang pansamantalang kasunduan sa tigil putukan. Dahil dito, muling pumasok ang dalawang bansa sa mas mapanganib na yugto ng armadong tunggalian. Nagdulot ang panibagong palitan ng mga pag-atake na matinding pangamba sa gitnang silangan at sa pandaigdigang komunidad. Sa magkahiwalay na pagdinig sa Kongreso ng Estados Unidos noong Hulyo 21 at 22, hinarap ni nakalihim ng Depensa Pete Hegseth at Embahador ng Estados Unidos sa United Nations Mike Waltz ang matitinding tanong mula sa mga mambabatas na demokratiko. Tinanong sila tungkol sa mga naunang pahayag ni Trump na hindi pa rin ganap na nakikita sa aktual na sitwasyon sa larangan. Naging mainit ang mga talakayan habang sinusuri ng mga mambabatas ang tunay na kalagayan ng operasyong militar at ang lawak ng kakayahan ng Iran na lumaban. Isa sa mga pinakakontrobersyal na pahayag ni Trump ang pagsasabing tuluyan ng nabura at nawasak ang militar ng Iran. Paulit-ulit niyang iginiit na winasak ng malawakang pag-ataking panghimpapawid ng Estados Unidos at Israel ang kakayahang militar ng Tehran. Noong Marso, sinabi niyang halos wala nang natira sa militar ng Iran, kabilang ang ilan sa matataas na pinuno nito. Noong Abril naman, ipinahayag niyang wala nang sapat na kakayahan ng Iran upang magsagawa ng makabuluhang paghihiganti laban sa Estados Unidos at mga kaalyado nito. Noong Mayo, nagpatuloy ang matitinding pahayag mula sa Pangulo at iginiit niyang lubhang humina ang buong hukbo ng Iran at nawasak ang malaking bahagi ng mga puwersa nito. Gayunman, nagawa pa rin ng Iran na maglunsad ng mga ganting atake laban sa mga tauhang Amerikano, mga kaalyado ng Washington sa rehiyon ng Golpo at mga barkong pangkalakal na dung-araan sa kipot ng Hormuz. 2 sundalong Amerikano ang nasawi sa isang pag-atake sa base militar sa Jordan. Isa pang tauhang Amerikano ang namatay sa Iraq habang pinangangasiwaan ang pampasabog mula sa isang drone. Ipinakikita ng mga insidenteng ito na nananatiling may kakayahan ng Iran at mga grupong kaalyado nito na magdulot ng malubhang pinsala sa mga puwersa ng Estados Unidos sa rehiyon. Ayon kay Daniel Dale ng CNN, labis na pinalaki ng mga pahayag ni Trump ang lawak ng pinsalang natamo ng militar ng Iran. Bagamat malinaw na nakaranas ng malaking pagkawasak ang ilang pasilidad at unit ng Iran, hindi ito nangangahulugang tuluyan ng nawalan ng kakayahang lumaban ang bansa. Iniulat din ng CNN noong Mayo na batay sa paniktik ng Estados Unidos, nagpapanatili pa rin ang Iran ng malaking kakayahang militar sa rehiyon. Mabilis din umano nitong muling itinatayo ang ilan sa mga puwersa at pasilidad na napinsala sa mga naunang pag-atake. Ipinakikita nito na bagamat malaki ang pinsalang natamo ng Iran, malayo pa rin ang sitwasyon sa pahayag na tuluyan ng nabura ang buong militar nito. Sa ilang pagkakataon, tila sumasalungat din si Trump sa sarili niyang mga naunang pahayag. Inamin niyang may natitira pang mga misil at drone ang Iran sa mga imbakan nito. Gayunman, patuloy niyang binibigyang diin na matagumpay nang nawasak ang malaking bahagi ng kagamitang militar ng Tehran. Ang pabago-bago mga pahayag na ito ay nagdulot ng karagdagang kalituhan tungkol sa aktual na kalagayan ng digmaan. Isa pang usaping sinusuri ngayon ng mga eksperto ang haba ng operasyong militar. Sa simula, ipinakita ng Administrasyong Trump na magiging maikli lamang ang Operation Epic Fury na nagsimula noong Pebrero 28. Sa mga naunang pahayag, sinabi ng administrasyon na inaasahang tatagal lamang ng 4 hanggang 6 na linggo ang operasyon. Iginiit din ni Trump na bagamat malaki ang Iran, hindi magiging mahirap para sa Estados Unidos na makamit ang mga layuning militar nito. Noong huling bahagi ng Marso, patuloy niyang sinabi na mabilis ang takbo ng operasyon at nauuna pa umano ang mga puwersang Amerikano sa itinakdang schedule. Gayunman, tulad ng maraming naunang digma ang kinasangkutan ng Estados Unidos, napatunayang mas mahirap at mas masalimuot ang pagtatapos ng armadong tunggalian kaysa sa unang pagtantiya ng mga namumuno. Halos 5 buwan na ang lumipas mula nang simulan ang kampanya, ngunit patuloy pa rin ang madugong labanan sa pagitan ng dalawang panig. Noong Hulyo 20 na po, nagbanta pa si Trump na maaring palawakin ang operasyon sa pamamagitan ng pagwasak sa mga tulay at planta ng kuryente ng Iran kung magpapatuloy ang mga pag-atake nito sa kipot ng Hormuz. Sinabi rin niya sa Axios na isinasaalang-alang niya ang isang malawakang operasyong militar laban sa Iran. Ipinakikita ng mga pahayag na ito na sa halip na matapos sa loob ng ilang linggo, patuloy na lumalawak ang lawak at posibleng mga target ng kampanya. Pagdating naman sa kipot ng Hormuz, nag-post si Trump sa isang platapormang panlipunan noong Hulyo 13 na mananatiling bukas ang estratehikong daanan may Iran man o wala.
Idineklara rin niyang ang Estados Unidos ang magiging pangunahing tagapagtanggol ng kipot. Sa mga panayam, sinabi niyang kontrolado na ng Amerika ang lugar at wala ng kakayahan ng Iran na hadlangan ang paglalayag. Gayunman, nananatiling malaki ang kakayahan ng Iran na gambalain ang paglalayag sa kipot ng Hormuz sa kabila ng presensiya ng hukbong dagat ng Estados Unidos. Nagpatupad din ang Estados Unidos ng pagharang pandagat laban sa mga barkong pumapasok at lumalabas sa ilang daungan ng Iran, ngunit hindi nito tuluyang napigilan ang mga pag-atake at pananakot sa mga barkong pangkalakal. Ayon sa US Central Command o CENTCOM, nagsagawa umano ang Iran ng mahigit 30 pag-atake laban sa mga barkong pangkalakal mula nang magsimula ang labanan. Naglagay ito sa panganib sa buhay ng mga mandaragat at nagdulot ng malaking pangamba sa mga kumpanya sa paglalayag. Inako rin ng Iran ang pananagutan sa ilang serye ng pag-atake sa mga barko noong Hulyo 20 at 21. Ayon sa Joint Maritime Information Center na pinamumunuan ng hukbong dagat ng Estados Unidos, bumaba sa pinakamababang antas sa loob ng 3 linggo ang bilang ng mga barkong dumaraan sa kipot ng Hormuz. Ipinakikita nito na nananatiling epektibo ang kakayahan ng Iran na gambalain ang paglalayag sa kabila ng malawak na presensiyang militar ng Estados Unidos. Ang mga kamakailang pag-atake sa mga barkong tangke ng langis sa dagat ng Oman ay nagdulot din ng matinding pangamba sa mga kumpanya sa paglalayag sa buong mundo. Dahil dito, napilitan ng ilang may-ari ng barko na baguhin o ipagpaliban ang kanilang mga ruta. Nagresulta ito sa pagbaba ng trapiko sa karagatan at pagtaas ng singil sa siguro. Direktang sumasalungat ang mga pangyayaring ito sa pahayag na ganap ng kontrolado ng Estados Unidos ang kaligtasan at daloy ng kalakalan sa kipot ng Hormuz. Isa pang malaking usaping direktang nakaapekto sa mga mamamayan ang presyo ng langis sa pandaigdigang pamilihan. Noong huling bahagi ng Hunyo habang umiiral pa ang pansamantalang tigil putukan, sinabi ni Trump na mabilis nang bumababa ang presyo ng langis at maari itong bumalik sa antas bago nagsimula ang digmaan. Noong Hulyo 8, sinabi rin niyang mas mababa na ang presyo ng langis kumpara sa antas noong simulan niya ang operasyon. Totoong bumaba ang presyo ng langis sa katapusan ng Hunyo at simula ng Hulyo kumpara sa rurok nito noong Marso at Abril. Gayunman, muli itong mabilis na tumaas matapos masira ang kasunduan sa tigil putukan at magpatuloy ang mga pag-atake sa pagitan ng Estados Unidos at Iran. Ipinakikita nito na ang pagbaba ng presyo ay pansamantala lamang at lubhang nakadepende sa kalagayan ng seguridad sa rehiyon. Noong Hulyo 22, nagsara ang Brent crude sa $94.07 bawat bariles matapos tumaas ng 3.36% sa loob lamang ng isang araw. Ito ang pinakamataas na antas nito mula noong Hunyo 8. Umakyat naman ng 2.95% ang West Texas Intermediate o WTI crude ng Estados Unidos at nagsara sa $86.83 bawat bariles. Ipinakikita ng muling pagtaas na nananatiling mataas ang panganib sa pandaigdigang supply ng enerhiya habang nagpapatuloy ang digmaan. Mas mataas din ang mga presyong ito kaysa sa antas noong simula ng operasyong militar laban sa Iran. Sa kabila nito, sa isang talumpati sa Georgia, muling ipinangako ni Trump na bababa rin ang presyo ng langis tulad ng nangyari ilang linggo bago nito. Hiniling niya sa mga mamamayan na bigyan pa ang administrasyon ng panahon upang makontrol ang sitwasyon at mapababa ang gastos sa enerhiya. Gayunman, hindi lamang nakasalalay sa mga desisyon ng Washington ang presyo ng langis. Malaki rin ang epekto ng paglalayag sa kipot ng Hormuz, produksyon ng mga bansang nagluluwas ng langis, mga pag-atake sa mga pasilidad ng enerhiya at pangamba ng mga mamumuhunan. Ipinakikita ng mga pangyayaring ito ang malaking agwat sa pagitan ng mga naunang pahayag ng Administrasyong Trump at ng kasalukuyang kalagayan ng digmaan. Hindi tuluyang nawasak ang kakayahang militar ng Iran, hindi natapos ang operasyon sa loob ng 4 hanggang 6 na linggo at hindi rin nanatiling mababa ang presyo ng langis. Habang nagpapatuloy ang labanan at nananatiling mataas ang presyo ng enerhiya, patuloy na naharap ang Administrasyong Trump sa mga tanong tungkol sa layunin, gastos at posibleng pagtatapos ng operasyon. Ang mas malaking hamon ngayon ay kung paano pipigilan ang panibagong paglawak ng digmaan nang hindi lalo pang inilalagay sa panganib ang mga sundalo, mandaragat, sibilyan at pandaigdigang ekonomiya.